Habang may tinutulungan ang grupo ni Inuyasha sa isang village, napansin ni Miruko ang isang babaeng maganda na nanonood sa kanila at umalis, sumunod rin naman si Miruko. Sa malayo, ininform ng babae kay Miruko na isa siyang prinsesa ng kilalang clan ngunit naubos ang mga kasama niya dahil sa digmaan at siya na lamang mag-isa. Para maibalik ang kanyang clan, kailangan niyang manganak sa isang lalaking malakas at ang napili niya ay si Miruko. Yumakap ang prinsesa kay Miruko at pinakita ang kanyang totoong anyo. Nang hinayang si Miruko at hinampas nito ang mukha ng demon. Nagkumpletong anyo na ito at naging mantis. Umatake ang mantis at nakaiwas naman si Miruko. Ginamit nito ang kanyang wind tunnel pero dahil sa matulis na kamay ng mantis, nagkaroon ng hiwa ang wind tunnel ni Miruko. Pagka-uwi ni Miruko, tinitingnan ng masama ni Kagome at Sango si Miruko dahil sa tingin nila na ito ay malibog. Sa pagtulog, nag-aalala si Miruko dahil masakit pa rin ang kamay niya at lalong lumaki ang wind tunnel. Naaalala rin niya ang nangyari sa sinapit ng tatay niya na nahigop ng sariling wind tunnel ng tatay niya. Kinaumagahan, nagulat sina Inuyasha dahil umalis si Miruko nang walang paalam sa kanila. Samantala, si Miruko ay nakarating na sa bahay ng kanyang master na si Mushin. Ginising niya si Mushin at sinabi na lumaki ang kanyang wind tunnel. Humingi siya ng tulong na ayusin ito. Pagkatingin ni Mushin sa kamay ni Miruko, sabi nito na mamamatay si Miruko ngayong gabi. Ngunit biro lamang pala ito kaya kinotongan ni Miruko. Sabi ni Mushin na tatahiin niya ang sugat at pinaalalahanan si Miruko na hanggat hindi pa ito magaling, huwag ni Miruko na gagamitin. Kung ginamit niya, lalong lalaki ang wind tunnel at maaaring kamatayan na ni Miruko. Nagtataka sina Inuyasha kung bakit kaya umalis si Miruko nang walang pasabi. Lumabas si Miyoga at sinabing bumalik siya kagabi. Nakita niya si Miruko na nakatingin lagi sa kanang kamay nito na may pag-aalala. Sa kabilang banda, habang naghahanda si Mushin sa paggagamot, biglang may umatake sa kanya na demon. Pagkapunta ni Mushin kay Miruko, pinatulog niya muna si Miruko at balak na patayin dahil kinontrol siya ng demon. Habang hinahanap si Miruko, may naramdaman sila sa gubat at hiniwa ni Inuyasha ang puno. Lumabas ang bubuyog ni Narako at habang tumatakas, nahiwa ni Sango ang ilang pakpak nito. Tatapusin na sana ito ni Sango ngunit pinigilan siya ni Inuyasha dahil balak nilang sundan ang bubuyog para mahanap si Miruko. Nasugatan si Miruko sa atake ni Mushin at nagpakilala ang demon na siya ay ang Worm Charmer. Kapalit ng piraso ng jewel kay Narako, inutos ni Narako sa kanya na patayin si Miruko. Hindi makagalaw ng ayos si Miruko dahil sa gamot na ininom nito. Nagpatuloy na umatake ang demon at nakuha ni Miruko ang staff niya para masangga ito. Sa tulong ni Hachi, nakatakbo sila sa demon. Sabi ni Miruko kay Hachi na tumakbo na siya nang hindi siya kasama dahil mamamatay siya at may paparating pa na maraming demons. Tinulak niya si Hachi at pinaalis na. Habang natakas si Hachi, may umatake sa kanyang mga bubuyog ni Narako. Habang sinusundan ni Inuyasha ang bubuyog, nakita ni Shippo si Hachi na babagsak sa lupa dahil sa mga bubuyog. Tinulungan ni Inuyasha si Hachi at pinatay ang ilang mga bubuyog kaya ang iba ay tumakbo na. Habang lumilipad, sinabi ni Hachi ang nangyayari sa wind tunnel ni Miruko at sa buhay nito. Lumapit sa kanila ang maraming demons at pinagpapatay nila ito. Samantala, si Miruko ay nasa libingan ng tatay niya at handa nang magpakain sa mga nakapalibot sa kanya na mga demons. Kakainin na si Miruko ngunit biglang dumating si Inuyasha para hiwain ang mga ito at sa hindi inaasahan ni Miruko, pinuntahan siya ni Inuyasha doon para iligtas siya. Lumabas ang demon at sinabi ni Miruko kay Inuyasha na huwag papatayin ito. Umatake si Inuyasha gamit ang Tetsaiga ngunit humina ang Tetsaiga dahil sa nilagay na charm ng demon. Sunod naman nitong pinahina si Inuyasha. Sumugod ang mga demons at kahit na nanghihina ito, naubos pa rin ni Inuyasha ang mga ito. Napansin ni Kagome ang nasa bunganga ng monk at sinabi ni Miyoga na kinokontrol ng Demon Worm Charmer si Mushin at ang paraan para matalo ito ay hanapin sa malapit ang demon at kunin ang paso. Nakita ni Shippo ang demon at pinalaso ito ni Kagome ngunit hindi tumama. Tumakas ang demon kaya hinabol ito ni Kagome. Inatake ni Inuyasha si Mushin at sinakal. Sabi ni Mushin na huwag ni Inuyasha na patayin siya dahil siya lamang ang makakapagpaayos sa wind tunnel ni Miruko at kung hindi,
Mahihigop si Miroko ng sarili niyang wind tunnel bukas kaya pinigilan ni Inuyasha ang sarili niya na patayin ito. Nagpatuloy na nagsilabasan ang kuyog ng mga demons at walang choice si Miroko kundi gamitin ang wind tunnel. Na-distract si Moshin kaya nasira ni Inuyasha ang beads at pinatulog muna si Moshin gamit ang suntok. Sa paghigop ng mga demons, nadulas si Miroko at mahuhulog sila kasama si Hachi sa libingan ng tatay ni Miroko ngunit kinuha ni Inuyasha si Miroko para tulungan. Nagalit si Miroko dahil ginamit nito ang wind tunnel niya at sabi pa ni Inuyasha na kung gusto ni Miroko na mamatay, huwag raw dapat siyang mamatay ng ganoong kadali kapag kasama si Inuyasha. Dagdag pa ni Inuyasha na hindi siya masaya kung inabandonan niya na lamang si Miroko. Dahil sa determinasyon, naubos ni Inuyasha ang lahat ng demon sa isang stroke at nagawa nitong gawin ang tunay na kapangyarihan ng Tetsaiga. Samantala, tumakas ang Demon Worm Charmer ngunit nahiwa ni Sango at kinuha ni Shippo ang paso. Tinutok nila ang paso sa bunganga ni Moshin para hindi na siya makontrol ng demon. Pagkatapos, tinahina ni Moshin ang sugat ng wind tunnel ni Miroko at gusto ni Moshin na makausap si Inuyasha ng mag-isa. Sabi ni Moshin na ginawa niya ang best niya para tahiin ang wind tunnel ngunit kahit na ganoon patuloy pa rin itong lalaki. Ang best way para hindi mamatay si Miroko ay ang mapatay nila si Narako. Nalaman ni Narako ang nangyari sa 100 demons na pinadala niya at balak na gamitin ang kapatid ni Sango na si Kohako upang patayin sina Inuyasha. Samantala, sinusubukan ulit ni Inuyasha na gawin ang ginawa niya sa pagpatay sa 100 demons ngunit hindi na niya magawa dahil sinuwerte lamang siya. Kinaumagahan, pagkatapos magpahinga ng grupo ni Inuyasha, nagsimula ulit silang naglakbay at nakita nila ang isang lalaking duguan at bumagsak. Napansin ni Sango na hindi sa sword nang galing ang sugat ng lalaki at naaamoy ni Inuyasha na hindi lamang ang lalaki ang napatay kundi ang lahat ng tao sa kalapit na village. Pinuntahan nila ang village at balak na pasukin ang ilan sa mga bahay ngunit sabi ni Sango na teka lang. Binatuhan niya ang isang bahay at bigla itong sumabog. Pinapaingat ni Sango ang lahat dahil may trap doon kahit saan. Kahit na ganoon, gusto pa rin ni Inuyasha na hanapin ang may gawa nito at sinira niya ang isang bahay. Lumabas ang may gawa nito sa sinirang bahay at si Kohako pala ito. Nagulat si Sango at nalaman ni Kagome na ang kaharap nila ngayon ay ang nakababatang kapatid ni Sango. Tumakbo si Kohako at sinundan ito ni Inuyasha ngunit nakatapak si Inuyasha ng bomba kaya hindi siya nakahabol. Hinabol ni Sango at Kirara si Kohako at pinunta ni Kohako ang dalawa sa loob ng isang barrier. May sacred jewel sa likod ni Kohako kaya alam nila na kinokontrol ni Narako si Kohako. Alam nila na aware din si Sango na kinokontrol si Kohako at hindi maganda ang sitwasyon nila dahil si Sango lamang ang pwedeng makapasok sa barrier. Nakaabot sina Sango at Kirara kay Kohako. Tinatanggal ni Sango kay Kohako ang maskara niya at natuwa nang makita na buhay pa ang kapatid niya. Biglang nagpakita si Narako sa likod ni Kohako at sinabi na kapag natanggal ang sacred jewel sa likod ni Kohako, mamamatay ito. Kaya pinagbantaan ni Narako si Sango na mangyayari iyon kung hindi niya kukunin ang Tetsaiga kay Inuyasha at ibigay sa kanya. Kapag nagawa niya ito, bibigyan niya raw si Kohako ng eternal life. Nagalit si Sango at balak na umatake ngunit prinotektahan ni Kohako si Narako. Ipinaliwanag ni Narako na tinanggal niya lahat ng memorya ni Kohako kaya prinoprotektahan siya ni Kohako at puppet niya na ito. Hindi pa rin nakikinig si Sango at nagpalabas si Narako ng lason. Aalis na ang dalawa at sinabi ni Narako na maghihintay siya kay Sango na maibigay sa kanya ang Tetsaiga. Pagkabalik ni Sango kina Inuyasha, pumunta muna sila sa village at kunin ang mga traps na nilagay ni Kohako. Nag-usap sina Kagome at Miroko dahil nagtataka si Kagome kung anong nangyari sa loob ng barrier nang makita ni Sango si Narako. Hindi muna nila tatanungin ito kay Sango at hayaan na muna siya at hihintayin nila ang oras kung ready na si Sango na sabihin ang lahat. Habang natutulog, binalak ni Sango na kunin ang Tetsaiga para maligtas niya si Kohako.